35 pesos kada araw na wage increase. Sapat ba o kulang pa? 150 pesos ang sabi ng labor groups. 100 pesos ang sabi ng Senado. Kausapin po natin si Attorney Sara Buena Mirasol, Regional Director ng NCR ng Department of Labor and Employment at kinatawan ng Regional Tripartite Wages Productivity Board. Magandang araw, Attorney Sara. Magandang araw, Ma'am Malu, at magandang araw po sa ating mga taga-subaybay sa inyong programa. Okay. So, umpisahan natin. 35 pesos per day increase sa legislated, well actually minimum daily wage sa NCR. Ano po? So, 645 pesos na to per day. Ito ho ba sa tingin ninyo sapat o pwede pang stretch at apilahan? Sa pag-a-appeal, okay naman po. Pwede pang i-appeal ng mga stakeholders itong ating 35 increase. Kung sapat ba ito, nagbase lang po kami sa mga inflation, sa productivity, doon sa mga criteria na napapaloob po sa rules on wage determination. Okay. Pakipaliwanag nga po yung rules at saka itong RTWPB. Ano po, sino ho ba mga kinatawan at paano kayo nagdesisyon o nag-research muna bago magkaroon ng order na 35 pesos wage increase? As to the composition po, ang wage board is a 7-man membership, no? Dalawang employer rep, dalawang labor representatives, at tatlong government representatives composed of DTI, NEDA, and of course DOLE being the chair of the wage board. How did we arrive? Ito po hindi madali kasi sa rules po naman andito yung ano po yung mga criteria. Of course, nandyan po yung demand for living wage. Andyan po yung cost of living, the capacity of the employers to pay, at yung ating attraction to investment, growth, and countryside development. So marami pong criteria ang pinagbasehan din po namin. At sinasabi po ng labor group na hindi po sapat yung 610 na current minimum wage. At ito po based sa kanilang pagsusuri yung cost of living and living wage. Sa Pilipinas po, in the Philippine setting, wala po tayong definition ng living wage. Wala pong enabling law on even the International Labor Organization sa ILO, wala pong nakalagay kung ano ang definition ng living wage. At and of course, hindi lang to ang basehan. At tinitingnan din natin, of course, may concern din ang employers, yung mga MSMEs. Kasi ito rin po ay malaki pong epekto ang pagtaas ng minimum wage sa ating mga MSME. Okay. Alright. Ngayon, kayo ho ba sa board nagkaroon ng balitaktakan na mainit bago nagkaroon ng consensus? Ano po ba to? Consensus o majority wins sa boto? Majority wins. Ang hinihingi ng labor group is 150. And also 100 kasi ito po yung legislated wage increase na pinasa ng Senado. Okay. So on the part of employer rep, of course hindi sila papayag din dito sa 100 kasi napakalaki at ang laki ng epekto nga, sabi ko nga sa MSMEs. At meron po kaming pinagbasehan data, no? For example, yung inflation, yung productivity, or growth sa regional, sa NCR. So yun po yung mga pinagbasehan namin, like yung regional GDP, kasi ang regional GDP sa last year is 4.48. And the inflation, the CPI from last year, pinagbasehan namin nasa wage order naman, 118. Ibig sabihin ito yung prices of goods na mini-measure ng PSA. So, may erosion po ang 610, mga 17 pesos po ang erosion. So, yung value niya bumaba sa 610, so 500 plus na lang po.
So All yun right. yung mga considerations po natin. So nagbase na po kami sa mga data na provide ng PSA. Alright. Pero attorney, ang sabi nila, okay, sabi niyo yung CPI, Consumer Price Index, meron din ang PSA na food basket, meron din yung inflation rate na parang aggregate at saka yung food inflation ay talagang super taas. Sa tunay na buhay, yun yung 645, ano ba mabibili nun? Kasi ang bigas ngayon ay pumapalo sa 50 to 70 pesos per kilo. Ang pamasahe po ay halos nagdoble. Ang baon ng mga bata, ang kuryente, ang gas, ang tubig, parang sa totoong buhay, mahirap po yatang pagkasyahin, pamilya ng 3 or 2 anak. Opo, naintindihan ko po naman ang sinasabi ng labor groups, no? Pero dito po sa Regional Wage Board, kami ang mandato namin ay magkaroon ng pagre-review ng socio-economic conditions every year po. So every year for the past 2 years, we were able to increase the wages since 2022 ay 108 na po. So All we started in 2022 at 33 pesos. Last year we have 40 at now 35. Nasa mandato po natin na we are guided by the principle of predictable, regular, adequate wage adjustment para ma-prepare din po ang employer sa mga ganitong pagtaas. Oh, Predictable meaning mag-a-adjust din po ang employers every year that there is a possibility always to increase the minimum every year. At all within 60 days ng mm, anniversary date ng wage order, kami po ay wala man petition o meron, kami po ay mandated na kailangan mag-review na o mag-conduct ng public consultations at public hearing para po tingnan pa rin natin ang socio-economic conditions ng region. Sa totoo lang, pag 645 times 22 working days po ba ang bilang natin? O 24 Opo, working days? depende po, no? Mayroong 20 days, may 24 days, may 22 days din po. Kasi All right. depende po sa ating mga employers kung ilang araw sila sa isang buwan nagpapatrabaho. All right. So, sa madaling sabi, nandun sa average na parang 14,100 a month. Ano po? Yung posibleng magiging impact ng minimum wage earners monthly. Pero ito ba may kaltas pa na SSS, PhilHealth, Pag-ibig. So, magkano ho talaga yung net monthly wage lalabas for Um, earners? Opo. Of course, may corresponding increase din ito. Pag nagtaas din tayo ng Correct. minimum wage, may effect din po ito sa social benefits na matatanggap ng ating mga empleyado. So, ito po, may increase din po. May cost sa employer as well ano po ang magiging net pay ng ating mga manggagawa. So mga 800 po or yun po yung total, no? Pero on the part of the employer, mas malaki po yung cost nila kasi mas malaki po yung employer share. SSS. Okay. So, ibig sabihin, baka magneneto ng about 13,000. Ano po? Opo. Monthly. Okay. Yun din ho yung itinalaga ng Philippine Statistics Authority na parang sabi nila suggested living wage. Ano po? Pero ang sabi ng ibang mga grupo, including senators, including Senate President Chis Escudero, yung TUCP, yung Ibon Foundation, parang mga nasa 23, 26,000 pesos ang kailangan pong living wage ngayon. Opo, Doble. yun nga po, we are only guided pa ng ating criteria ng ating rules, no? So nakapaloob doon. If ever man na mayroon sinasabi po ang ating mga leaders sa Kongreso, no? Siguro tingnan din nila yung ating batas para if Mm. ever po. Kasi sa amin po nag-i-implement lang po kami at tinitingnan namin hindi ganun kalaki yung leeway namin kung hindi we are guided by the principle, by the rules on wage determination. And if in case na hindi po sapat yon, and then the Congress comes in po to review
the rules, the law that created the RTWPB po. Alright. Attorney, ipaliwanag lang po natin, ano, sa iba-ibang rehiyon, iba-iba ang minimum wage. Ano po, na nakatakda. Sa BARM, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, parang wala pa sa kalahati ng 645. Ano po, doon sa non-agriculture sector, maliit din. Halos kalahati lang ng 645. Pakipaliwanag nga po, kasi parang tipong hindi yun maintindihan ng ating mga mamamayan na pareho din naman yung gastos ng mga pamilyang Pilipino. Pareho din naman yung presyo na tumataas. Tingnan po natin ito sa socio-economic conditions, meaning meron po bang investors sa area? Marami po bang negosyo sa area po? So yun po yung mga considerations natin, hindi lang po sa on the part ng labor, pati sa employment, sa investment, sa development ng kinasasakupan ng mga wage boards. So yun po, iba-iba po talaga ang landscape. For example, sa NCR na lang, it's service sector. Wala po tayong masyadong agriculture. Pero sa ibang regions, mostly agriculture po sila. Agricultural, ang industry nila is agriculture. So mga iba-iba po ang yung mga key employment generators. Iba-iba rin po ang mga rehiyon, no? Sa Okay. mga investors, sa mga negosyo. Okay. Meron ho bang pagkakataon na sinilip ninyo na across the board, across the Philippines, isa lang yung daily wage na parang band, upper and lower? Kasi ang laki ho ng diferensya. Ano po? 200 Opo. lang ang BARM, tapos parang 300 plus lang yung ibang rehiyon. Again, sa ating batas, sa rules ng wage determination, ang tinitingnan po natin ay itong floor, pinakamababang sahod. So hindi natin tinitingnan, wala po kaming mandato na tingnan ang across the board sa lahat ng sahod, no? Tinitingnan natin for the protection din ng ating mga manggagawa na may certain minimum wage na hindi pwedeng bumaba. Sabi ko nga, para naman din po because of the cost of living, para makapagtrabaho din naman ang ating mga manggagawa. Okay. Sa nakaraang mga dekada, tila mabagal talaga po nung akyat nung minimum wage, ano ho? Parang across 40 years, wala pa yata sa parang ngayon pa lang, medyo nagdodoble. At may mga pangulo na talagang mapagparaya, may mga pangulo na maramot pag-increase ng minimum wage. Ito ho bang desisyon ninyo ay apektado ng mga kumpas ng Malacanang? Kami may mandato po. Nakalagay na po bago pa may pronouncement ang administration, ang RTWPB ay over the years po ay ginagawa ang kanilang mandato para po tingnan ang minimum wage po. So hindi po kami binibigyan, kami po ay non-political at meron kaming sariling desisyon, kakayahan at we are guided by technical rules at ang mga data, no? So doon po kami nagbabase. Okay. Ang labor secretary po ba, may sabi-sabi o merong advisory na sige, go, ito na yung ating pwedeng i-increase? Um, sa amin po ay we are just guided, sinasabi niya na let the boards decide. Yun naman po ang laging sinasabi ni Secretary ng aming kalihim, independent po, it's a tripartite body and it's not just DOLE kasi ito ay tripartite body na represented by the labor sector, the employer sector as well as the government. Okay. Pero sabi nga nila, ang problema dito is parity of voice and parity of privileges. Ano po, kung 7 ang miyembro ng mga regional tripartite wages productivity board, syempre 3 yung gobyerno, 2 yung employer. Pagka hindi pumanig yung gobyerno doon sa mga labor na 2 lang, syempre talo palagi. Ano ho yung tingin nyo doon? Na parang madalas daw yung RTWPB parang panig palagi sa employers. Tinitingnan din po namin yan, hindi naman na madalas, but as much as possible, we want it sana more on an agreement. Actually, lumabas po ito nung aming public consultation, public hearing, na ito ay negotiation between the employer and the labor sector. And the government will only comes in pag medyo
to provide technical inputs, ano. At as much as possible, we don't want to be in one position or the other. At titingnan talaga, pupunta lang ang government pag yung para balansehin po ang interest ng labor at saka ng employer. Mahirap po sa amin na pumanig, no? Pero sa kalaunan ay kailangan gawin 'yon, ano, pero not because we want to, but we are guided by our mandate, our kung ano po ang mga nakikita natin na basehan para to come up with the increase. Para malinaw lang po, sino po naging kinatawan ng employers at ng labor nung nagkaroon kayo ng desisyon na 35 pesos? Ang kinatawan ng labor ay ang TUCP ay ating si Attorney Aragon, si Ma'am Angel Senyorin na dati na rin po, no, on the part of the employer, si Roland Moya at si Freddy Marquez po sa ECOP. And on the part po ng NEDA, si ASEC Ray at ang DTI, of course, si Director Narag po. So, lahat po sa regional level. All right. Ikwento nyo nga sa amin, pagka ako nagmi-meeting yung board, ano ho ba? Kalmado, maingay, kulitan, away-away, paano ho ba? Kasi parang alam ko napakahirap magkaroon ng agreement. Ano ho? Kasi sa huli, boto ang magwawagi kung ilan yung majority vote, sabi ninyo. Paano ho naganap dito sa diskusyon na to? Kalmado lang. Opo, Kalma. kalmado naman ang aming diskusyon. Binibigyan ko ng pagkakataon ang employer sector na magsalita, just to reiterate ano yung kanilang mga arguments, and also on the labor sector tinanong ko kung magkano po ang gusto nilang increase, and they were able to say nga po na 150. Kung ano na po ang stand ng labor group, ng labor organization, dun na rin na-reiterate lang po, ano. But on the part of the employer, of course, magbabase sila kung ano po yung data na pagbabasehan, at sabi nila yung rules at kung ano po ang statistical data na nakikita natin, like the growth, the inflation, dun po sila. So, ibig sabihin, kung nagpanukala ng 150 per day na increase ang TUCP o ang labor, ano ho yung panukala ng employer? 35 po ba? Hindi po, mas mababa pa. Ah, Mas mababa po doon. And we started with at least mga 20 pesos, no? So, tinaas pa namin. Sabi ko nga, hindi naman pwede na napakaliit. Kasi hindi rin naman, ang layo po ng hinihingi ng labor. Ko ang gusto sana namin is at least we come up with a very reasonable uh, okay. wage increase, but we arrive at 35, and we respect also, and sabi ko nga, that's how the board goes now, na talagang kailangan bumoto. Alright. Ngayon, sa mga nakaraang desisyon ng board, meron mo bang pagkakataon na natuwa ang labor o palaging parang natuwa ang employer o pareho silang medyo parang malungkot? Oo, mahirap din on the part of the employer, no, na magbigay ng ganun. Pero marami po kasing considerations, especially sa MSMEs. Paano po protektahan ang mga MSMEs? Kasi meron po na doon sa public hearing, itong garment sector at ang export. Although hindi naman basically lahat naman ay nasa labor ang dahilan, but sana tulungan naman ang garment sector kasi lumiliit na rin sila, at kung magtataas pa ay baka lalong talagang magbabawas sila ng kanilang empleyado kasi hindi na nila kaya, kasi konti na lang ang orders daw po at saka sa export. So tinitingnan din po namin yung exemption, we provide exemptions din naman po, no, para doon sa mga malaking apektado na hindi pa, mga sektor or industriya na hindi pa nakaka-recover sa pandemic. So O, tinitingnan din po natin, ang mag-a-advocate tayo na tulungan sila.
Alright. Nabanggit niyo yung MSMEs, micro, small, and medium enterprises, pero kasama lang din sa lahat-lahat yung tinatawag nilang informal sector o yung hindi bahagi ng parang nasisilip pa ng DOLE, na na-enforce yung labor standards. Pagka may minimum wage ito, you mentioned exemptions, gaano kalaki ang percentage of compliance ng ating mga establishments? Ilan yung parang hindi nyo nga covered sa inyong monitoring kasi informal sector nga? Opo, meron po kaming technical advisory visit para matulungan po ang ating mga micro establishments tinitingnan din po namin ang compliance nila, but surprisingly they are compliant. Ang mataas po ang compliance rate ng ating mga MSMEs. So far this year, because we conduct technical advisory visit at tinitingnan din natin ang compliance nila on a minimum wage. Okay. Micro na sila. Wala pa silang exemption but they still comply with the minimum wage. Alright. Pero yun yung exemptions, gaano kadami yung humihingi na exemption? At saka ano yung batayan na pagbibigyan nyo sila at pwedeng hindi muna sila mag-comply dito sa minimum wage? Opo, dalawang mechanism or paano po sila. First is meron tayong BMBE law. It's a law na exempted ang mga micro from the implementation of the minimum wage. Kukuha lang sila ng exemption sa DTI. And then sa wage order naman po, meron yung mga apektado ng calamity, and of course those below 10 ay exempted from employing 10 workers ay exempted po sa minimum wage. So sa madaling sabi, ang laki ng sektor na hindi at all required o pwedeng ma-exempt sa pagpapatupad ng minimum wage na 645. Tama po ba yun? Yes po, marami, pero hindi po automatic ang exemption, no? Kailangan mag-apply sila sa RTWPB. Mag-apply sila and we have to determine kasi ito po ang ating mga even MSMEs, ini-inspect po natin or lahat ng establishment at hindi lang, titingnan din po natin ang mga dokumento nila kung talagang they are exempted from the minimum wage. Okay. Paano kung hindi nyo naman namomonitor dahil siguro kulang ang tao ninyo, malamang ilang piraso lang yung kaya ninyong mag-inspect. Pangalawa, paano kung i-doktor o sabi nila cook the books, hindi naman kunyari talaga na ganun yung kanilang binabayad pero alam nyo na po yung mga kwento, di ba minsan hindi nagbabayad ng SSS, minsan hindi naman nagko-comply, yun yung kanyang dapat sweldo, hindi naman talaga yung iniaabot doon sa manggagawa. So, yung mga palusot na ganun, gaano kadami yung kaso ninyo at kung napatunayan ninyo na talagang non-compliant, ano ang penalties? May penalties po, mababa nga lang po. May imposition of fine as well as imprisonment. Pero napakaliit lang din po Ano ang po? penalty, below less than 1 year, no? So 6 months to 1 year lang po. As regards the minimum wage, pag hindi po compliant, they may corrective measure po. The MSMEs were given a corrective period to comply at tinutulungan natin sila sa compliance naman po. So i-correct muna nila po yung kanilang underpayment, no? Once na meron naman po, okay naman po na sila. But we continuously conduct inspections naman po para one time kasi lalo na pag complaint inspection, talagang titingnan natin kung ano yung basehan ng complaint at titingnan natin yung mga employment records para mag-comply o tingnan natin kung talagang may underpayment of minimum wage. Sabi niyo maliit lang ang penalty, magkano po yun? Maliit lang po kasi double indemnity lang po. So doble lang pag hindi sila nakapagbayad, and that is pag naging final na and executory. And then of course we need to prosecute then yung mga violators sa minimum wage. Okay. So nagtakda kayo 645 minimum daily wage, pero nagtatrabaho kayo ng pwedeng masilip, ma-monitor, makasuhan ng mga non-compliant. Gaano katagal po yung period na yon? Yung parang tipong may nahuli kayo na non-compliant o nag-underpayment.
tapos kinasuhan, inimbestigahan, kinasuhan at saka prosecute. Gaano katagal yung maghihintay yung mga manggagawa na apektado? Binibigyan naman namin ng sapat na panahon, 10 days ang ating mga employers to correct. Okay. So yun hindi naman po matagal. Pag hindi pa rin sila sa plant level, sinasabi natin sa correction level pa lang po na magsasubmit sila no ng documents evidencing na binayaran na nila ang kanilang mga manggagawa. Meron pa po silang sapat na panahon even kahit hindi sila dun sa corrective period, pinapatawag po namin sila for a conference, no? Okay. Para po at pati yung mga empleyado na magpapatunay kung sila ay nabayaran na o hindi pa. Okay. Bigyan nyo nga po kami ng ideya. Ilan pong mga employers nang nasa ganyang case build-up, investigation, prosecution ng board? For NCR po, ang target kasi namin ngayon for inspection ay 7,000. Oh, And we have 26,000 micro establishments to undergo technical and advisory visit. At dito, we are about nangangalahati na po around 60% na po ang aming nabisita at na-invite para magkaroon po sila ng kaalaman sa compliance po ng minimum wage at iba pang labor standards like occupational safety and health standards and other the general labor standards po. okay. Hindi lang ng minimum wage. Attorney, pakipaliwanag niyo kasi parang interesting ito. Kumbaga, hindi lang simpleng ma-appeal, kundi masiguro na mapatutupad ano po yung inyong mga wage order. Ang problema ho, parang sabi nila, baka naman hindi naman lahat na ko-cover ng monitoring ninyo. Ilang tao po ang nag-iimbestiga at nagmo-monitor? We have around 200 labor inspectors. Hindi po sapat sa around 20. napakalaking establishments and we have about 4 or 2 million workers. So but every year we have targets po. We are given a target by the central office to conduct routine inspection pa lang po yun. Hindi pa po kasama ang mga complaints, yung mga inspection namin based on complaints. So, pag merong complaint, kami po ay mag-iimbestiga o magko-conduct ng inspection. Okay. Sa totoo lang po, ilan hong mga inspection ninyo ang nagresulta sa kaso at findings na non-compliant? Nagresulta ng kaso around every year. Last year, if I'm not mistaken, nagresulta ng 2,000 compliance orders ang na-issue namin. And dun sa out of 2,000, marami din po iba't ibang reason kung bakit may compliance orders. Meron po yung may monetary award as well as yung mga compliance po regarding sa occupational safety and health standards. Okay. Attorney, pagka nag-inspect kayo, ano yung proof o evidence na sinisilip ninyo para masabing compliant, non-compliant? Ang mechanism po ng aming inspection, titingnan po natin ang employment records, Okay. no? Pero of course, hindi lang kami magbabase sa employment records kasi pwedeng hindi din naman totoo yon. Kaya Correct. ini-interview din namin ang mga manggagawa at binibigyan namin ng weight yung mga sinasabi ng manggagawa kasi uh, burden of proof is on the employer that they are paying the correct minimum wage. So Okay. pag sinasabi as between may conflict po, ang sinasabi ng employment records, nakalagay doon ay compliant sila. Pero ang sinasabi naman po ng manggagawa ay hindi. Siyempre, ang papaniwalaan namin under the rules, the jurisprudence, mas papaniwalaan natin ang labor. The law favors the labor po. So Correct. doon tayo nagbabase. And unless that makikita na itong payroll ay talagang tinanggap ng empleyado, then that's the time, okay, compliant kayo. Okay. Sabi nyo, the law favors labor. Pero pag ikaw ay manggagawa sa isang kumpanya na talagang medyo maaalangan ang iyong trabaho, pagka nagsabi ka ng totoo na non-compliant yung iyong manggagawa, ang iyong employer, paano ho yun? Trouble naman yun para sa kanila. Opo, pero we have mechanism, may mga rules po tayo that the employer should also
observe due process. Kasi may mga employers po nagtatanggal ng mga empleyado that they did not observe due process. Importante po na dumaan sila sa proseso pag magtanggal sila ng mga ating Oh. mga manggagawa. So sabi ng ating kalihim ng labor, si Benny Laguesma, pwede pang i-apila. Paano yung proseso ng pag-apila? Sa pag-issue po at the date of publication, may 10 araw po ang anyone who will be affected by this wage order may appeal to the National Wages and Productivity Commission. Okay. So June 27 po ba yung inyong order lumabas? Opo, noong July 1 po ang publication. So yun yung date ng reference period. So they have until July 11 to file their appeal. Meron na hubang nagsumite ng appeal? So far, wala pa naman po. Okay. Bakit ho? Parang baka silip nila baka useless naman nagdesisyon na yung board. It's for the board to, rather it's the NWPC to consider the merit of the petition or the appeal, sorry. Okay. Tapos ngayon ang Senado meron hong proposal na yung 100 pesos. Ano po? Yung legislated wage increase. Paano ho yun? Meron ho bang pag-asa na makakontra yun doon sa 35 pesos na inyong itinakda? I will defer to the wisdom ng Senado or ng Congress on how they treat the 35 pesos. That is, kung yung 150 ay babawasan pa nila, yung 100 babawasan nila to consider the 35 or on top of the increase po. Okay. Attorney, kung talagang maayos ang kalagayan ng labor, may mga proyekto at mga ayuda, projects pa nga ang DOLE katulad ng tupad. Bakit may ganun pa? Hindi na lang diretso na parang wage increase o parang subsistence allowance, parang ganun. Ba't kailangan may DOLE managed ayuda program pa like tupad? Kumbaga, inclusive po ang programa ng DOLE. Tinitingnan na meron pa rin po ng mga displaced, disadvantaged workers, kayo yung mga hindi agad-agad makahanap ng trabaho. At yun po ay binibigyan natin ng emergency employment. And para hindi lang po emergency employment, even livelihood po. Nagbibigay po tayo ng livelihood, either individual livelihood assistance or for group projects. At ang individual po, nagbibigay po kami ng 30,000 for livelihood at ang for group ay hanggang 1,000,000 o 1.5 million for the group livelihood. All right. Pasintabi po kasi parang may kaso yatang isinumite ang National Bureau of Investigation. Pinangalanan kayo, coordinators ng DOLE, TUPAD, at si Precious Hipolito Castelo tungkol daw sa parang magic na 1,000 pesos lang daw binibigay sa ilang beneficiaries. Tapos 6,000 parang ibinibigay balik sa coordinator. 7,000 dapat daw yung TUPAD. Ano ho yung status nitong complaint na isinumite ng NBI sa ombudsman? Insofar as the DOLE officials are concerned, including me, ay na-dismiss po yung criminal case against us. So, yun po. But doon sa mga allegations po, meron kaming adjustment, may control measures na po kami at naging strict na rin po kami sa pagpapatupad ng tupad ang implementation po ng tupad program. Okay. Ito bang mga ayuda program na to over the years, yung DOLE palagi merong mga cash dole outs, gaano ka-effective o gaano naman ka parang problematic kasi sabi nila given to corruption o pag-kickback ng mga nag-administer? Pag nakikita po kami at may nagko-complaint din po na may mga barangay officials o di naman kahit sa private citizen na nagwa-wage cut po o may mga allegations na ganito, meron pong kaming mechanism, meron po kaming investigation team, pinapatawag namin at kung makikita namin na may ebidensya, bina-blacklist namin at nire-refer namin ito sa DILG for proper action. Okay. Marami ho ba kayong ganon na na-refer na sa DILG na mga bad employers o mga bad enforcers ng tupad program?
Opo, meron na po kaming mga ni-refer sa DILG at ang DILG rin po ay naglabas ng memo, no, na ang dapat ang mga barangay officials ay tumulong sa pag-i-implement at sisiguraduhin na wala itong anomalya. Okay. Mag-i-eleksyon po. Sabi nila, itong mga ayuda program na to, minsan talagang nagiging parang pitaka ng mga kandidato, lalo na yung mga re-electionist. So kumbaga, abuse of state resources daw nangyayari. Paano ho nyo masisiguro na hindi mawawaldas itong mga ayuda programs na to ng mga kakandidato? Yung mga beneficiaries po, bina-validate po namin, no? Mhm. Pumupunta kami mismo sa barangay para tingnan kung talagang sila ay qualified or not. And then sa pag-i-implement po, pag nabigay na po yung work program ko, ano pong gagawin niya, minomonitor po namin araw-araw. Tama siguro na ito ay hindi ayuda o hindi ginagawa kasi ang allegation noon sa Quezon City ay hindi daw po sila nagtrabaho. Kaya ang ginagawa po namin ngayon, kami mismo sa DOLE ang nagmo-monitor araw-araw sa mga trabaho at yung pagbabayad namin is through remittance center na rin po. At Okay. hindi na po yung cash out mismo sa amin pero ang ginagawa po namin through remittance centers na po. All right. So, sa totoo lang po, ang problema natin sa ngayon talagang napakadami ng mga unemployed pa, no po? Napakadami din ho ng parang mga ah, tawag nila contractual o contract of service sa gobyerno. Actually, gobyerno ang pinakamalaking ENDO, employer natin. Ano ho yung programa ninyo para doon sa ENDO? Sa amin na I can speak of NCR ano. Hmm. Kahit na po may mga job orders kami, may contractual kami, meron din po kami mga vacancies. So, ina-absorb din namin itong mga job orders, mga contractuals. At tinutulungan din natin ang ating mga job orders or contractuals and even the interns. Ano, meron po kaming government internship program. Ah, Tinutulungan po natin sila na makapasok din hindi lang sa gobyerno, pati po sa private sector, ano? Nagkakaroon po kami lagi ng job fair. And medyo focus na nga rin po ang ating mga job fairs kung ano po yung mga skills na kailangan medyo sa specific industry like sa manufacturing o kaya sa iba pang other sectors, nagkakaroon na rin po na specific job fairs para sa mga senior high school no po graduate. So tinitingnan po natin lahat ito. Okay. So attorney, ano po yung outlook sa mga RTWPB sa ibang rehiyon? Meron ho bang kasi mukhang umiiring din yung ating mga manggagawa sa ibang regions? Ano po? Meron ho bang naka-schedule na parang ito yung panahon para kayo mag-review na at magdesisyon? Yes po, I think ang susunod na magkakandak ng public consultations, ng public hearings ay ang 4A. Itong mga malalaking regions din. Pardon. Mhm. So, susunod na po sila kasi mag-anniversary na rin po ang ibang region. So, sunod-sunod na po hanggang tuloy-tuloy ngayong year ay magkakandak na po ng public consultations and public hearings. Okay, so 4A sabi nyo tapos 4B. Mukhang ito ngayon yung sentro ng napakaraming manggagawa natin. Ano po? Ah, Opo. sila po ba parang masyadong huli sa 645? Ano po yung difference? 400? Malaki, halos yung 16, mga almost kulang-kulang na 100 ang difference namin ng Correct. 4A. Opo, opo. Kasi iba-iba rin po, may industrial, medyo may backward, kasama po ang Quezon, ang Rizal, Cavite, and Laguna, which is an industrial park, industrial sector po sila. Medyo manufacturing po yung mga yan. So, iba rin po ang landscape ng 4A. Sa NCR kasi ay service sector po ang NCR. Okay. Nabanggit nyo kanina na yung garments sector parang nag-apila na konti na lang yung kanilang mga order at saka talagang hirap sila na babuhay muli. Ano po yung sigla ng sektor nila? Sino pa hong mga industriya ang merong lobby na masasabi o nag-abot ng pahayag sa inyo na hinay-hinay naman dole, hindi namin kaya mag-wage increase?
Ang export po ay isa rin, ano? And the education industry. Yung mga educational institutions natin, kasi hindi rin sila pwedeng magtaas ng Mm. kanilang tuition fees. Kasi tuition fee lang po, nagdedepende lang po sa pagbabayad ng sahod ng ating mga teaching and non-teaching personnel. So ang education industry din po ay nag-aapila na wag sana mag-increase kasi hindi sila makakapag-increase sa pagtaas po, pag magkaroon po ng wage order. Dahil po, hindi sila pwedeng magtaas ng tuition fee. Okay. Garments, export sector, education. Ang real estate sector ho ba, nag-apila din? Ay, Yung wala po. mga construction at saka parang yung mga talagang minsan pakyawan o kaya kada araw ang swelduhan. Opo, pero generally ang construction po, sila didictate po ng sweldo, no? Kasi ngayon ang laki ng demand, ang laki ng demand for construction industry. Ang workforce nila, no, marami pong nangangailangan ng mga construction companies, ano. So hindi maliit lang po, hindi po sila nanghihingi ng ano, kasi skills based po ang construction. Okay. Ang gobyerno po ba dapat sumunod sa inyong wage order? Sana po, ano, pero ang DOLE ay hindi po saklaw ang government sector. All right. Pero pag sinabi nating manggagawa, di ba ho, yung definition, yung may employer-employee contract, pagka ho sa gobyerno, parang ganun din naman. Except that, may national government agencies, local government, etc. At saka yung mga corporations. Paano ho mapoproteksyonan yung mga manggagawa natin sa public sector? Ay, pag may complaints po sila sa civil service po sila tatakbo. Ang sakop lang po namin ay private establishments. Pero pag may ang mga government sector po ay nag-e-engage ng third party contractor, no, dapat yung contractor ay mag-comply sa minimum wage. Okay, yung contractor na yun kasama yung mga janitorial services, security Yes po. services, ganun po ibig niyo sabihin. Yes po, yun po. Pero hindi po kasali yung mga contract of service na ganun yung trabaho sa gobyerno, yung mga direct hire. Hindi po kasama ang mga direct hire by the government agencies po. Hindi rin ho kasali yung mga affected ng ENDO sa private sector o sa public sector. Yung sa private sector, the ENDO, kasama rin po sila. They have to comply with the minimum wage. Okay, okay. Sa akin, regardless of my personal conviction, alam ko po, personally, hindi din naman ganon ka uh, naiintindihan ko, nagsisimpatiya din po ako sa labor sector. Pero sabi ko nga, ang RTWPB, it's a collegial decision and ako ay isang boto lamang, no? So kailangan kong at least four to get the majority. Okay. So yung 4 na yon sa botohan, syempre talo labor. Ano po? Yung 4 na Opo. bumoto o yung 5 yung government at yung employers. Ganun po ba? Para lang ho, tapatan. Opo, actually ang bumoto po sa favoring the 35 pesos ang expectedly ang employer at yung tatlong government representatives, ang DOLE at DTI po. 5-2 ang nangyari. Ano po, na boto? Yes. Opo. Attorney, sa totoo lang, meron bang pag-asa na eventually ang labor vote ang mamamayani? Kasi baka naman yung government agencies palagi ang swing vote. Yung tatlong boto. Siyempre, dalawa sila, employer labor. Yung tatlo ang parang tipong kumbaga pantabla. Paano ho yun kung palaging conservative yung government? Hindi siya ganoon ka focus sa assertion ng kapakanan ng mga manggagawa. Siguro din po, on my part, tinitingnan din po natin, no? This is not only a wake-up call, but tinitingnan din na po natin that we need also to look into it, no? And also with the policy support, doon po natin titingnan ang pwedeng magagawa din ng gobyerno para tulungan rin ang labor.
So, I don't think that it will be conservative. It's always open. There's always a room for improvement as a policy, in terms of policy, as well as how we decide things and kung anong pagbabasehan namin. And we continuously learn, no? The NWPC will always have training for us, no, para and also to keep abreast with the development, hindi lang po nationally but internationally, on how we treat the minimum wage. Hindi lang po, we have last week nagkaroon ho kami ng learning session with the ILO din po, ano, para tinitingnan din natin hindi lang dito sa minimum wage, yung mga wage as a general po, yung wages dito sa Pilipinas. Okay. Sa totoo lang, parang I'm sure you looked at the latest and correct data. Sabi niyo, socio-economic indicators, GDP, etc. Pero parang those numbers are cold hard data. Parang hindi siya typical na larawan sa ground. Sa totoo lang, kahit yung food inflation lang, parang ang laki ng sinipa. Ang bigas ho ngayon, parang halos 45 to 70 pesos per kilo. So, ibig sabihin, from yung 30 pesos o 35 na sinasabi, tumaas na ng doble, 35 din. So, yung 35 din yung increase, parang kinain lang ng increase sa presyo ng bigas. Di po ba parang malungkot na larawan yun sa tunay na buhay? Kahit na yung datos ninyo, parang yun ang sinasabi, ito lang ang manageable. Yes po, but the data, how the PSA gather data, we have to rely po din po sa ating government data, and that's how the structure of the government and the rules we have now. Hindi ho siguro pag disrespeto sa damdamin, sa conviction, sa work performance at service record ng mga taong gobyerno. Pero madalas parang sabi nila mga technocrats at mga elite at educated, yung nagtatakda ng mga polisiya sa mga manggagawa o sa labor sector. Meron mo bang parang tubong manggagawa nakasama doon sa parang DOLE staff ngayon? Alam ko po kayo dating taga clerk of court office sa opisina ni Senator Villar at yung tatay at yung anak. Pero parang ano ho yung parang naging karanasan? How much could the DOLE empathize or respect or appreciate the situation of Philippine labor? Yes, sometimes it's frustrating din po, no? On the part of DOLE, if only na masusunod din po ang DOLE, no? But sabi ko nga, this is a tripartite body, and at the end of the day, it's a collegial decision. We can only do so much as provided, but in our official capacity. But again, sabi ko nga, ang labor sector are clamoring for the abolition of the RTWPB. So we also defer to the wisdom of the Congress if the wage boards, kumbaga, hindi na po ginagampanan ang trabaho ng wage board kung sa tingin nila ay ganun po, then we defer to the wisdom of the Congress. Kami po naman ay we move on from that. For as long as the wage board is existing, we do our part. Kung kami po ay hindi ginagampanan ang aming trabaho, then let our leaders decide what happens to us as a body, as a board, yun na lang po ang susundin natin. Very well said. Pero parang bit of good news ito para sa SONA ng Pangulo. Ano po, ma'am? Yeah po. Pangulo na nagtaas kami, 35 pesos per day. Pero yung 20 pesos per kilo na bigas, iniintay pa rin natin. Dalawa po lang ang ato, at nakita nga na nga po namin ang epekto, no? Sabi namin, either isusulong ang legislated wage or hindi. So mukhang lalong umingay po ang labor sector sa 35 pesos, but I know that we cannot please everybody. Okay. Has Malacanang asked you for your comment on yung proposed 100 pesos legislated wage? Kasi parang pagdating ng SONA, malamang sisilipin na naman ng labor at ng employers din kung malalagay sa legislative agenda ng Pangulo ang
wage legislation? Okay, we have the senior officials who answer, ano, sila po yung nag-a-attend sa congressional hearings pagdating po, at saka ang NWPC being the program manager po at nagsusupervise ng wage boards po. Sila po ang sumasagot sa Kongreso. All right. Mas enjoy ba trabaho ninyo sa DOLE, ma'am, kesa sa dating work sa Senado at saka sa Regional Trial Court? It has its downtime, good and bad, but for me personally, it's fulfilling. Itong mga bagay na po na mga ganitong mga natatanggap namin, it's a thankless job, but at the end of the day, we do our part. Ano yung And good part? Tell me about the bad. the good part po, yung ginagawa naming makatulong, magbigay ng livelihood, makapagbigay ng advice, nakakapag-award ng monetary na ibibigay namin yung nararapat para sa manggagawa. And malaki naman po ang ambag ng NCR, lalo na ng NCR sa ganitong mga sitwasyon. All right. And the bad part? And the bad part, the politics of it. Ano po yun? The politics of it. Aha. Of course, yung mga ganyan, yung the bad part, yung politics nga, yung mga ganyan, may sinasabi na hindi maganda sa DOLE, but siguro it's more of our conscience, no? We are guided by our conscience that we do, hindi wala po kaming inaapakan, at nakakatulong pa rin naman po kami. And then, yun na lang po ang prinsipyo ko na ginagampanan ko ang aking trabaho. Alright. 7 taon na ho kayo, ano po, sa DOLE RTWPB? Yes po. Sa RTWPB NCR ay nung 2019, magfa 5 years, but as a DOLE, naging Assistant Regional Director nung 2017 po. Okay. So sa inyong tansya, sino ang maramot, sino ang generous sa mga pangulo na dalawa na ninyong nadaanan? Pangulong Duterte, Pangulong Bongbong Marcos. 40 pesos na ang nabigay ni President Bongbong ba? 100? 40 pesos last year Yeah. po, no? Opo, yung 30 yung 33 po nung end of 2022, galing po tayo ng pandemic noon. Kaya lahat bagsak po ang mga negosyo, no? Kaya medyo tinitingnan natin ngayon yung part na yon. Pero ngayon, tinitingnan din po natin yung growth na rin, at according to NEDA, gumaganda naman po ang ekonomiya. Hopefully, sa next year, kung makakabawi po kami, babawi po kami. So, suma total, parang 40 plus 33 plus 35 ay 108 pesos. Ano po? Yes po. Nabigay na ni Pangulong BBM mula July 2022. Si Pangulong Duterte, magkano po yung nabigay nung nandun kayo nung 2019 pa lang? Ang 2019, hindi ko pa, I think mga COVID. 20, hindi pa po ako. So, before pandemic is around 20 plus, 20 pesos. So, that was 2019. Wala po tayong increase between nung pandemic 2020 up to 2020, early of 2022. So, middle of 2022 na lang po lumabas yung increase po. Okay. Not 30, not 33. Aba, nagpapasalamat po kami at marami kaming natutunan. Tingnan ho natin kung may apila kayong mga tatanggap. Wala pa nyo kamo. July 11, ang deadline po, ano? For Yes. appeal. Opo. At bantayan kung ano yung mangyayari sa SONA, kung ipupush o talagang itutulak nga at isa-certify ng Pangulo yung legislated wage ng Senado na proposed. Tama po ba? Tama po. All right. Marami pa tayong trabaho, ma'am, ano? At samantala, hindi pa rin talaga satisfied at madami pa rin mga concern ang ating mga manggagawa at labor centers. Magandang araw, Attorney Sara Buena Mirasol, ang Director ng National Capital Region ng Department of Labor and Employment at Chairperson ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board, NCR. Magandang araw, Attorney Sara. Maraming salamat po.